Naku, ingat po tayo ha. Mukhang tatagal pa itong habagat na ating naranasan dito sa Luzon at Metro Manila. Walang tigil ang mga pabugso-bugsong mga ulan na halos 24 hours nang umuulan. Mabuti lang hindi masyadong malakas na tuloy-tuloy. Napuputol-putol pa yung dating ng ulan kasi kung malakas na tuloy-tuloy, babaha na naman. Pero ang nangyayari ngayon, putol-putol yung ulan pero ito raw ay dala ng habagat niya, yung hanging habagat na magtatagal pa ayon sa pag-asa. Kaya lahat po ng mga nasa alanganing lugar na baka magkaroon ng landslide, magkaroon ng pagbaha, ay umiwas na po kayo. Kasi yung nangyari doon sa Northern Luzon, mayroong casualties na natabunan dahil nag-landslide. Marami hong ganyang mga highway sa mga matataas na lugar ang bumibigay yung mga lupa. Pag maraming tubig ulan, lumalambot na. Okay? Itong ating mga dam, maganda naman at nagkakaroon ng maraming tubig. Huwag naman sana sumobra dahil pagka sumobra yan, babawasan yan, lalo magbabaha. So, wala tayong sisisihin dyan. Panahon ng kalikasan, panahon talaga ngayon ng tag-ulan. Mga typhoon, ganyan. Average natin typhoon ay 20 hanggang 22 typhoon every year. Kaya itong panahon ito, hanggang sa mga, kahit na hanggang magpapasko na ay ganyan pa rin yan. Yan ay normal lang dito sa ating bansa. Kaya ingat na lang po. Lalo na ho ang mga kabataan. Huwag magtampisaw sa mga tubig baha dahil magdudulot yan ng sakit. Yung iba kasi pinababayaan ng mga anak na nag-swimming, naglalaro sa tubig baha. Delikado po yan. Dahil yan ay magbibigay ng hindi maganda sa kalusugan ng inyong mga anak. Iwasan nyo. Okay? Paalala lang po. Dahil ang pinagbabasihan natin ay ang Pag-asa Department of Science and Technology. Marami pa raw ulan. Marami pang sama ng panahon tayong maranasan sa mga susunod na oras at araw. Kaya maging maingat lang po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, especially ang Luzon, Central at Northern Luzon at Mega Manila. Kasi tayo ang nabubugbog ng habagat. Okay? Ingat lang po. Sunod na ating pag-usapan. Maiba naman tayo dahil naku, talaga naman buhay na buhay ang tennis sa mundo. Marami na pong sports analyst at nakatutok sa mga galaw nitong ating nag-iisang gumagawa at nagtatagumpay, kampiyon. Marami na siyang tinalo sa tennis, si Alex Iyala. Nabuhay ang tennis sa mundo. Napupuno ng crowd ang mga venue kung saan may laro siya. Tama yung sinabi ni Williams, Serena Williams, yun ang dating champion ng tennis. Nakuha ni Alex Iyala ang halos lahat. Siya yung paborito ng crowd, kaya napupuno kung saan siya maglalaro. Sa Europe, America, and Canada. Puno ang mga venue. Kumikita ang venue dahil sa mga ticket. Halos lahat ng mga sponsor niya sold out sa mga bilihan. Okay? Pangalawa, yung kanyang talino, karisma, at galing sa laro ang dahilan kung bakit nakuha niya ang market. Yan ho yung sinasabi. Kahit na ho yung mga sports analyst na dati ang tennis ay medyo humina, natalo ito ng basketball, baseball, at kung ano-ano mga sports sa buong mundo. Pero ngayon, dahil sa pagdating ng 21 years old na Pilipina na si Alex Iyala, muling nabuhay ang negosyo ng sports, tennis. Muling pinag-uusapan. Nagba-viral talaga ang lahat ng kanyang laro. Dahil yung kanyang ginagawa, hindi pangkaraniwan. Magagaling sa mundo ang kanyang tinatalo. Kahit may injury, isang araw na injury pa yung kanyang kanang paa, parang medyo nabaluktot yata. Pero lumabang pa rin. Nanalo pa rin. Yan ang bumubuhay ngayon sa tennis sa buong mundo. At padami ng padami ang mga Pilipino na nagpupunta sa mga venue kung saan may laro. Kahit malalaki ang gastos sa masahe, transportation, baliwala sa mga Pilipino para lang makasuporta at makita nila ng personal ang laro ni Alex Iyala. Pati yung malalaking mga negosyanteng mahihilig sa sports sa mundo, gumagamit pa ng mga private jet nila para puntahan kung saan maglalaro ang ating kababayan. Antindi.
Kaya tuwan-tuwa po yung si Nadal, yung may-ari ng tennis academy sa Spain, kung saan doon nag-aral at nag-train si Iyala. Dahil nga nabuhay ang tennis sa mundo dahil sa kanyang ah, suporta at nakadiscover ng Pilipinang sa katauhan ni Iyala. Alex Iyala. Alexandra Iyala. At malayo-malayo pang mararating ito. Isipin mo, 21 years old. Ay bago umabot niya ng 30 years old or 35 years old, hanggang kaya niya. Maraming trophy at maraming mabibigyan nito ng kasiyahan. Malaking pera ang makakuha nito. Eh, isang araw nga, mayroong report eh. Ino-opera na pala ng sponsor siya ng $45 million. Wow. Kasi nga nakita ng mga business group sa buong mundo na ang market ay nakanahawakan na niya. Yung kanyang mga damit, t-shirt, sapatos, ano mang ginagamit niya, yung cup niyang ginagamit, na sold out lahat sa mga bilihan. Binibili. Mga damit na may pangalan niya, damit na may flower na kanyang identity, nabibili kahit saan. Kaya nga po merong malaking negosyo, sponsor na nag-o-opera ng ganyang kalaking pera. Kasi imagine, $45 million. O, mahigit na 2 bilyong piso yan. Grabe. Kaya hindi siya yayaman dahil lang sa laro eh. Yung kanyang kinikita sa laro. Dahil hindi kanyang kalakihan na katulad ng basketball, boxing at kung ano pang laro na talagang $1 million ang bayaran. Maliit lang ho sa tennis. Pero yung mga sponsor niya at na-offer ng mga sponsor, matindi. International na, hindi lang dito. Dito na-exclusive na yata ng mga Ayala siya. Sa ibang bansa, sa buong mundo, iba nakakuha. Kaya talagang tatabo talaga ng malaking pera ang batang 21 years old. Ay, pagdasal din natin siya, lalo pang magtagumpay dahil karangalan, hindi lang pera ang habol niya. Karangalan ng mga Pilipino, karangalan ng bansa. Yan ang maganda. Although minamali tayo, naku, mayroong isang comment na naman. Mayroong isang nagte-tennis yata na taga-China. Nilalait-lait pa si Alex Iyala. Nanggaling daw sa bansang hindi kilala. Wow! Chinese po yung nanlalait sa atin. Ibang-iba ang tingin ng China sa atin talaga. Pati sa sports tayo ay minamaliit. Sa kabila ng sikat na, siya na yung champion, siya yung magcha-champion sa maraming panlaban, siya yung dinudumog ng tao, nilalait pa ho ng isang atleta mula sa China. Pero nabanggit ko lang yon, hindi ho yung makakasira sa diskarte ni Iyala at saka suporta ng mga Pilipino. Dahil kitang-kita natin, napupuno nga ang mga lugar kung saan may laro. Hindi lang mga Pilipino, lahat ng lahi, lahat ng kulay, mga black, mga white, kayo manggi, ano man, ay nanonood. Dahil napaka-exciting pong laro ang tennis. Talagang physical yan, talagang kailangan mabilis ka tumakbo dyan. Matinding training po yan at nagagawa. Mabuhay ka, Alex Iyala. Ikaw ang pag-asa sa magandang imahe ng ating bansa sa tennis at sa buong mundo.